Sa isang summer wildfire, nasira ang aking bukid, kaya nagtungo ako sa bahay ng aking anak na si Nena. Hinarangan ako ng kanyang asawa. "Masisira mo ang Persian rug ko," sabi niya. "Wala akong lugar para sa isang pulubi." Sa sobrang desperado, tinawagan ko ang anak ng aking namayapang kapitbahay, isang batang lalaki na itinuring kong sarili kong anak. Ngayon, isa na siyang bilyonaryo. Walang may alam ng kanyang numero. Nang ilapag niya ang kanyang helicopter sa kanilang damuhan at sinabi ang 3 salita, "Natutuwa akong nandito ka. Sundan mo ang aking kwento hanggang sa dulo at magkomento ka kung saang lungsod ka nanonood para makita ko kung gaano kalayo naabot ng kwento ko." Hindi ko akalaing tatayo ako sa may pintuan ng aking anak na babae, nagmamakaawa ng matutuluyan. Sa edad na 64, wala akong dalang kahit ano maliban sa mga damit na suot ko at ang amoy ng usok na nakakapit pa sa aking buhok. Kumatok ako sa makinis na puting pinto ni Nena, nanginginig ang aking mga daliri. Kinuha ng wildfire ang lahat. 43 taon ng mga alaala, pawis at mga pangarap na naging abo sa isang hapon. Ang aking bahay bukid, ang kamalig kung saan ako nag-aalaga ng mga kampeyong baka, ang taniman ng mansanas na itinanim ng aking yumaong asawa na si Frank gamit ang kanyang sariling mga kamay, wala na lahat. Sabi ng insurance adjuster, aabutin ng ilang buwan bago maproseso ang aking claim at kahit na ganoon, maaaring hindi sapat para sa muling pagtatayo. Wala na akong ibang mapupuntahan. Binuksan ni Nena ang pinto, suot ang isang silk blouse na malamang mas mahal pa sa ginagastos ko sa grocery sa loob ng 3 buwan. Tumaas ang kanyang perpektong manicured na kilay nang makita niya ako at pinanood ko siyang tignan ang aking soot-stained na jeans at ang maliit na duffel bag na naglalaman ng kakaunting bagay na aking naisalba. "Nay, anong ginagawa mo rito?" Ang kanyang boses ay may pamilyar na tono ng abala na nakasanayan ko na sa paglipas ng mga taon. Nasunog ang bukid, mahal, nawala ang lahat. Humina ang boses ko sa kabila ng aking pagsisikap na manatiling malakas. Umaasa ako na maaari akong tumira sa inyo ni Ramil ng ilang araw habang inaayos ko ang mga bagay-bagay. Bago pa makasagot si Nena, lumitaw si Ramil sa likuran niya. Ang aking manugang ay palaging partikular sa mga hitsura, ngunit ang pagkadismaya na bumalot sa kanyang mukha nang makita niya ako doon ay hindi ko kailanman malilimutan. "Hindi pwede," anya, hakbang na nagtatanggol sa harap ng kanyang asawa. "Tignan mo ang itsura mo. Puno ka ng abo at kung ano pa. Masisira mo ang Persian rug ko." Ang bagay na yon ay nagkakahalaga ng 750,000. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi sa kahihiyan. "Maaari naman akong maglinis muna, Ramil. Kailangan ko lang." "Ang kailangan mo ay ayusin ang sarili mong mga problema," putol niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang taglamig. "Mayroon kaming isang tiyak na pamumuhay dito. Mahalaga ang imahe. Hindi ako maaaring magkaroon ng isang pulubi na natutulog sa aking sopa kung saan maaaring bumisita ang aking mga kasosyo sa negosyo. Pulubi." Ang mga salita ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Sa kanyang paningin, iyon na lamang ako ngayon. Hindi na ang kanyang biyenan, hindi na ang babae na nagpalaki sa anak na kanyang sinasabing mahal. Isa na lamang dagdag na pasanin na dapat itapon. Umalis ng bahagya si Nena sa tabi niya, ngunit hindi niya sinasalungat ang kanyang asawa. Ang sarili kong anak, ang batang babae na inalagaan ko sa pulmonya noong siya ay 16 na taong gulang, na pinagtrabahuhan ko ng dagdag na oras para makapag-aral sa kolehiyo, ay nakatayo doon ng tahimik habang tinawag niya akong pulubi ng kanyang asawa. "Please," bulong ko, kinamumuhian kung gaano ako desperado. "Pinalaki kita, Nena. Isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo. Wala bang kahulugan iyon?" Sa isang sandali, naisip ko na may nakita akong nagkislap sa kanyang mga mata. Lungkot, marahil, o pagsisisi. Ngunit pagkatapos ay inilagay ni Ramil ang isang mapang-angking kamay sa kanyang balikat at anumang awa na maaaring naroroon ay nawala. "Nay, kailangan mong maintindihan ang aming posisyon," sabi ni Nena. Ang kanyang boses ay maingat na sinukat. "Nakatira kami sa isang eksklusibong lugar.
Tama si Ramil tungkol sa mga hitsura. Siguro, maaari mong tawagan ang iyong kapatid sa Davao. Ang aking kapatid sa Davao na hindi nakakausap sa akin sa loob ng 4 taon matapos ang aming pagtatalo tungkol sa libing ni Frank. Ang aking kapatid na nilinaw na hindi ako welcome sa kanyang buhay. Alam ito ni Nena, ngunit iminungkahi niya pa rin ito. Naiintindihan ko na kontrol ko ang aking lalamunan na mahigpit sa hindi tumulong na luha. Naiintindihan ko ng perpekto. Nagsara na si Ramil ng pinto. Sigurado akong may maayos ka, Ada. Palagi ka namang maparaan. Ang pinto ay sumara ng may tiyak na pag-click na iniwan akong nag-iisa sa kanilang maingat na pinagmasdan na balkonahe. Sa pamamagitan ng frosted glass window, nakita ko ang kanilang mga silweta na papalayo. Marahil ay bumabalik sa anumang mamahaling hapunan na kanilang tinatamasa bago ko inistorbo ang kanilang perpektong gabi. Tumayo ako roon ng ilang minuto. Ang pagkabigla at pag-aalinlangan ay nakikipagtalo sa isang sakit na napakalalim na parang nalulunod. Ito ang aking anak na babae, ang aking nag-iisang anak. Ang munting batang babae na dating gumagapang sa aking kama tuwing may kulog, na umiyak noong kailangan kong magtrabaho ng dagdag na oras sa diner upang magkasya ang pangangailangan. Saan na ngayon ang batang iyon? Tumunog ang aking telepono na may text message. Galing kay Nena iyon. Nay, sorry, pero tama si Ramil. Siguro ito na ang wake-up call na kailangan mo upang simulan ang pagpaplano para sa iyong hinaharap ng mas responsable. May mga senior living facility na maaaring makatulong. Mga senior living facilities. Code para sa kahit saan maliban dito. Naglakad ako pabalik sa aking lumang pickup truck, ang iisang bagay na nakaligtas dahil nagmaneho ako nito sa bayan para sa mga supply nang magsimula ang sunog. Nanginginig ang aking mga kamay habang sinubukang hanapin ang mga susi. Saan ako pupunta? Ang pinakamalapit na motel ay 30 milya ang layo at mayroon lamang akong 11,000 sa aking checking account. Habang nakaupo ako sa truck, ang buong bigat ng aking sitwasyon ay bumagsak sa akin. Ako ay 64, walang tahanan at tila hindi gusto ng sarili kong pamilya. Ang bukid na naging aking pagkakakilanlan, aking ikinabubuhay, aking pamana, wala na. Ang anak na babae na inilaan ko ang aking buhay sa pagpapalaki, nawala sa kasakiman at pag-akyat sa lipunan. Ngunit habang nakatitig ako sa kanilang perpektong bahay na may perpektong damuhan at perpektong harapan, may gumalaw sa loob ko. Ang nakakagutom na pagkasira ay nagsimulang maging isang bagay. Isang bagay na mas mahirap, isang bagay na binuo sa loob ng maraming taon habang pinapanood ko si Nena na nagiging isang taong bahagya kong nakilala. Hinugot ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga kontak hanggang sa makahanap ako ng isang pangalan na hindi ko tinawagan sa loob ng 15 na taon. Ang aking daliri ay nakatigil sa numero, nanginginig ang puso. Maaalala pa kaya niya ako? Magmamalasakit kaya siya? Mayroon lamang isang paraan upang malaman. Ngunit habang nakatitig ako sa pangalang iyon sa screen ng aking telepono, napagtanto ko na ang aking anak na babae ay kakatapos lang gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Wala siyang ideya kung sino ang kanyang tinanggihan. Wala ni isa sa kanila. At kapag nalaman nila kung ano ang aking itinago sa kanila sa lahat ng mga taong ito, ang kanilang perpektong munting mundo ay hindi na muling magiging pareho. Ang ilang mga tulay na nasunog na ay hindi na muling maitatayo. Si Nena ay naglagay na lamang ng posporo. Nang nakaupo ako sa paradahan sa labas ng bahay ni Nena, hindi ko mapigilan ang mga alaala na bumaha. Ang bawat isa ay parang isang pagpilipit ng kutsilyo na nagpapaalala sa akin ng lahat ng ibinigay ko para sa anak na babae na nagsara lamang ng pinto sa aking mukha. Naalala ko ang araw na namatay si Frank. Si Nena ay 12 taong gulang pa lamang, umiiyak ng husto sa libing na nagkasakit siya. Hinawakan ko siya sa buong gabi sa makitid na kama sa ospital habang siya ay nagsuka mula sa kalungkutan, nangangako sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kahit na wala akong ideya kung paano ko matutupad ang pangakong iyon, ang life insurance ni Frank ay hindi pa sapat para sa mga gastos sa libing. Ang bukid ay nalulunod sa utang at mayroon akong anak na babae sa ika-7 grado na nangangailangan ng katatagan higit kailanman.
Kaya, ginawa ko ang anumang gagawin ng isang ina. Nagtrabaho ako. Nagtrabaho ako ng 3 trabaho. Oras ng almusal sa Murphy's Diner, hapon na naglilinis ng mga bahay para sa mayayamang pamilya sa Burol, at gabi sa pabrika ng tela kapag kaya ko. Kaya, hindi nalaman ni Nena ang mga gabing umiiyak ako hanggang sa makatulog. Pagod at nananakit, nagtataka kung kaya ko bang panatilihin ang lahat. Hindi niya ako nakita na kumakain ng sandwich ng peanut butter para sa hapunan upang may sapat na pera para sa kanyang mga damit sa paaralan. Bata pa lamang siya. Hindi niya kailangang malaman. Ngunit ang pinakamasakit sa aking puso ay kung paano niya ako tiningnan noong mga taong iyon. Parang kahihiyan ako. Parang ang aking mga kamay na may kalusugan at pagod na mga mata ay nagbawas sa akin kaysa sa ibang mga ina na nagmamaneho ng mamahaling kotse at hindi amoy grasa ng diner. Noong siya ay 16, tumigil siyang magdala ng mga kaibigan sa bahay. Mas madali lamang na tumambay sa kanilang mga bahay, Nay, sabi niya. Ang ibig niyang sabihin ay ang kanilang mga bahay ay mas maganda. Ang kanilang mga ina ay mas makinis. Hindi ako ang uri ng ina na gusto niyang makita ng kanyang mga kaibigan. Dapat sana ay nagagalit ako. Sa halip, nagtrabaho ako ng mas mahirap. Gusto kong bigyan siya ng lahat ng mayroon, ang ibang mga bata. Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangarap, ang sarili kong hinaharap. Sinasabi sa aking sarili na sulit ang lahat kapag nagtagumpay siya. Ang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin ngayon. Lahat ng mga taon na sinusubukang gawing perpekto ang buhay ni Nena at lumaki siya upang maging eksakto tulad ng mga taong tumingin sa amin. Ngunit may isa pang bata sa mga alaala na iyon. Isang batang lalaki na ang kwento ay magkakaugnay sa amin sa mga paraan na hindi lubos na naunawaan ni Nena. Si Tommy Peterson ay nakatira sa bahay na gumuho sa tabi ng aming bukid. Ang kanyang mga magulang ay mga lasing sa bayan. Alam ng lahat iyon, ngunit walang nakikipag-usap tungkol dito. Hindi direkta. Noong taong gulang si Tommy, nagsimula siyang lumitaw sa aming pinto ng kusina sa oras ng hapunan. Palaging may ilang dahilan. Gusto ng nanay mo na tanungin kung mayroon kang asukal. Pwede ko bang haplusan ang iyong mga pusa? Sabi ng tatay ko, kailangan mo ba ng tulong sa anumang bagay? Ang katotohanan ay nakasulat sa kanyang payat na katawan at walang laman na mga mata. Ang batang lalaki ay nagugutom at hindi lamang para sa pagkain. Siya ay nagugutom sa kabaitan, sa isang taong mapapansin siya, sa isang lugar kung saan ang itinaas na boses ay hindi nangangahulugang may masasaktan. Nakita ito ni Frank bago ko pa nakita. Kailangan ng batang lalaki na iyon na alagaan. Sabi niya isang gabi habang pinapanood namin ang 8 taong gulang na si Tommy sa aming bintana ng kusina, nakaupo ng mag-isa sa kanyang mga hakbang sa harap. Ang kanyang mga magulang ay hindi maayos. Pagkamatay ni Frank, si Tommy ay naging anino ko. Lumilitaw siya tuwing umaga bago mag-aral, tumutulong sa mga gawaing bukid nang hindi hiniling. Kapag umuuwi ako mula sa aking mga trabaho, pagod at hindi na halos makatayo, na ipapakain na niya ang mga manok at nakolekta na ang mga itlog. Hindi mo kailangang gawin iyon, mahal, sinabi ko sa kanya isang hapon nang matagpuan ko siyang naglilinis ng mga silid na dapat sana ay responsibilidad ko. Gusto kong tumulong, sabi niya ng simple. Bukod, inaalagaan mo ang lahat ng iba pa, dapat may mag-alaga rin sa iyo. Doon ko nalaman na ang batang ito ay may lumang kaluluwa. Siya ay 9 na taong gulang lamang, ngunit naunawaan niya ang isang bagay tungkol sa pag-ibig at katapatan na hindi natutunan ng maraming matatanda. Naintindihan niya na ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo. Minsan, tungkol sa pagpili. Hindi nagreklamo si Tommy nang umuwi ang kanyang ama na lasing at marahas. Hindi niya ako hiniling na tawagan ang social services, kahit na alam ng Diyos na dapat sana. Sa halip,
Magpapakita lamang siya sa aking pintuan kasama ang kanyang takdang aralin at hahayaan ko siyang gawin ito sa aking mesa sa kusina habang nagluluto ako ng hapunan. Sa pinakamasamang gabi, kapag ang sigawan mula sa tabi ay naging masyadong malakas, mahahanap ko siyang natutulog sa aming kamalig sa pagdating ng umaga. Tolerado siya ni Nena dahil iginiit ko, ngunit hindi niya siya tunay na tinanggap. Bakit lagi siyang nandito? Siya ay magrereklamo kapag sumali sa amin si Tommy para sa mga hapunan sa linggo o mga gabi ng pelikula ng pamilya. Dahil kailangan niya tayo, sasabihin ko sa kanya. Minsan tayo ang pamilya na pinipili ng mga tao, hindi lamang ang isa na ipinanganak sa kanila. Iikot niya ang kanyang mga mata at umatras sa kanyang silid. Kahit noong 12, 13, 14, nagpasya na si Nena na si Tommy Peterson ay wala sa kanyang pansin. Siya ay mahirap, ang kanyang mga damit ay segunda mano, at ang kanyang mga magulang ay ang uri ng mga taong kagalang-galang na pamilya na nagbubulong. Ngunit may nakita ako sa batang iyon. Isang matinding katalinuhan na hindi kayang alagaan ng paaralan, isang determinasyon na nagpapaalala sa akin ng sarili kong mas batang sarili. Noong siya ay 15, tinuruan niya ang kanyang sarili sa computer programming mula sa mga libro sa library. Noong siya ay 16, inaayos na niya ang mga computer ng mga kapitbahay para sa paggastos ng pera. Noong siya ay 17, nag-uusap na siya tungkol sa kolehiyo, tungkol sa paglabas sa aming maliit na bayan at paggawa ng isang bagay sa kanyang sarili. Ang huling tunay na pag-uusap na nagkaroon ako kay Tommy ay ang gabi bago siya umalis para sa kolehiyo. Nakakuha siya ng buong scholarship sa MIT, isang bagay na nagulat pa rin sa aming maliit na tagapayo sa high school sa bayan. Umupo kami sa aking balkonahe sa harap, nagbabahagi ng isang thermos ng kape, at pinapanood ang paglubog ng araw na pinintura ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Miss Ada, sabi niya ng mahina. Alam mo yon, di ba? Pinisil ko ang kanyang kamay. Makakahanap ka ng paraan, Tommy. Mas malakas ka kaysa sa alam mo. Siguro, ngunit binigyan mo ako ng isang bagay na wala pa ako noon. Huminto siya, pinipili ang kanyang mga salita ng maingat. Binigyan mo ako ng isang pamilya, isang tunay na isa. Iyon ay 15 taon na ang nakalilipas. Si Tommy Peterson ay nakikipag-ugnayan sa unang ilang taon ng kolehiyo, nagpapadala sa akin ng mga Christmas card at paminsan-minsang sulat tungkol sa kanyang mga pag-aaral. Pagkatapos ay nagpatuloy ang buhay sa paraan nito at ang pakikipag-ugnayan ay lumaki ng hindi regular. Huli, narinig ko sa tsismis sa bayan, nagtapos siya sa MIT at lumipat sa Silicon Valley. Sabi ng isang tao na nagsimula siya ng sarili niyang kumpanya, ngunit hindi ako masyadong nagbigay ng pansin sa mga tsismis. Ngayon nakaupo sa aking truck sa labas ng perpektong bahay ni Nena, nakatitig ako sa kanyang pangalan sa aking mga kontak sa telepono. Thomas Peterson, ang natakot na munting batang lalaki na dating tumutulong sa akin na magpakain ng mga manok, ay naging isang lalaki na bahagya kong kilala. Maaalala pa kaya niya ang babae na gumawa sa kanya ng sandwich ng peanut butter at tumulong sa kanya sa takdang aralin? Mas mahalaga, magmamalasakit kaya siya na kailangan niya ng tulong ngayon? Ang aking daliri ay nakatigil sa kanyang numero habang may isa pang masakit na kamalayan na tumama sa akin. Pinalaki ko ang 2 anak sa bahay bukid na yon. Ang isa ay ang aking biological na anak na babae, nakakababa lang, ay napatunayan na ang dugo ay walang kahulugan sa kanya pagdating sa abala. Ang isa pa ay isang batang lalaki na pinili kong mahalin na pinili akong mahalin. Marahil ay oras na upang alamin kung aling uri ng pamilya ang talagang mahalaga. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya bahagya kong mahawakan ang telepono. 15 taon. 15 taon na ang nakalipas mula nang marinig ko ang boses ni Tommy. At narito ako natatawagan siya sa aking pinakamababang sandali. Paano kung kinalimutan niya ako? Paano kung abala siya? Matagumpay. Napapalibutan ng mahahalagang tao na hindi maiintindihan kung bakit may isang lumang babae sa bukid na nakagambala sa kanyang gabi.
Ngunit ano pang pagpipilian ang mayroon ako? Ako ay 64, walang tahanan, at tila walang silbi sa sarili kong anak na babae. Lumalamig ang truck at kailangan kong magpasya bago mapuno ang lokal na motel para sa gabi. Pindot ko ang call button bago ko mawala ang aking lakas ng loob. Ang telepono ay tumunog ng 1 beses, 2 beses, 3 beses. Lumubog ang aking puso sa bawat singsing. Siyempre, hindi siya sasagot. Bakit magsasagot ng mga tawag mula sa hindi kilalang mga numero ang isang matagumpay na negosyante ng 8:30 ng gabi ng Biyernes? Malapit na akong mag-hang up nang marinig ko ang kanyang boses. Hello? Mas malalim na ito ngayon, may sapat na gulang, ngunit may isang bagay sa tono na nagpasara sa aking lalamunan ng pagkilala. Ito pa rin si Tommy. Ang aking Tommy, kahit na matapos ang lahat ng mga taong ito, Tommy. Ang aking boses ay lumabas bilang bahagya lamang isang bulong. Ito si Ada. Ada Morrison mula sa Miss Ada. Ang pagbabago sa kanyang boses ay naganap kaagad. Elektriko. Miss Ada, oh my God, okay ka lang ba? Ayos lang ba ang lahat? Naalala niya. Hindi lamang niya naaalala, ngunit ang unang bagay na tinanong niya ay kung okay lang ako. Nagsimula ng tumulo ang luha bago ko pa man matigil. Pasensya na sa pagtawag sa iyo nang walang paalam tulad nito, naging maayos ko sa aking mga luha. Alam kong matagal na panahon na ang nakalipas at malamang mayroon ka ng pamilya ngayon, mga responsibilidad. Tumigil ka, sabi niya ng matatag ngunit banayad. Huwag kang maglakas loob na humingi ng paumanhin. Maaari mo akong tawagan anumang oras, kahit saan, para sa anumang bagay. Alam mo yon. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang mali. Kaya ginawa ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa wildfire, tungkol sa pagkawala ng bukid, tungkol sa pagtayo sa may pintuan ni Nena na itinakwil lamang na parang isang pulubi. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagtawag ni Ramil sa akin na walang tahanan, tungkol sa katahimikan ni Nena, tungkol sa walang mapupuntahan. Ang mga salita ay lumabas na parang tubig sa isang basag na dam, 15 taon ng distansya na bumagsak sa span ng isang solong tawag sa telepono. Nakinig si Tommy ng walang paggambala, gumagawa ng maliliit na tunog ng pakikiramay at lumalaking galit. Nang matapos ako, may isang mahabang pagtigil na nagpagipit sa aking tiyan sa takot. Pinabigatan ko ba siya ng labis? Nagpalagay ba ako ng labis sa isang relasyon na umiiral na mga dekada na ang nakalilipas? Miss Ada, sabi niya sa huli, ang kanyang boses ay makapal sa emosyon. Ang babaeng iyon ay hindi ang munting batang babae na iyong pinalaki. Ang ginawa ni Nena ngayong gabi ay hindi mapapatawad. Ang matinding proteksyon sa kanyang boses ay nagpapaalala sa akin ng binatilyong lalaki na nagagalit kapag sinasabi ng mga bata sa paaralan ang malupit na bagay tungkol sa aking segunda manong damit o ang aking maraming trabaho. Kahit noon, mas matinding ipinagtanggol ako ni Tommy kaysa sa sariling anak kong babae. Anak ko pa rin siya, sabi ko ng mahina kahit na walang laman ang mga salita. Hindi, sabi ni Tommy nang may tahimik na katiyakan. Ang isang anak na babae ay hindi iniiwan ang kanyang ina. Ang isang anak na babae ay hindi tinatawag na walang tahanan ang babae na isinakripisyo ang lahat para sa kanya. Alam mo kung ano ka sa akin, Miss Ada. Ikaw lang talaga ang ina ko at walang ina ko ang gugugol ngayong gabi sa isang shelter o sa isang kotse. Huminga ako. Tommy? Hindi ako tumawag para humingi ng pera o alam ko na hindi ka tumawag. Iyan mismo ang dahilan kung bakit tutulungan kita. Nasaan ka ngayon? Tumingin ako sa paligid ng paradahan, nakikita pa rin ang bahay ni Nena. Nasa Millbrook pa rin ako sa aking truck sa labas ng bahay ni Nena. Sa totoo lang, alam ko kung paano iyon tunog. Parang nagugulat ka, naganap na maiintindihan. Handa ka na bang magmaneho? Sa palagay ko. Magaling! May Marriott mga 20 minuto sa Hilaga sa Route 9. Alam mo ba ito? Alam ko. Iyon ang magarbong hotel kung saan ginanap ni Nena at Ramil ang kanilang reception ng kasal. Oo, pero Tommy, hindi ko kayang bayaran.
Hindi ka magbabayad para sa anumang bagay. Tatawagan ko sila ngayon at magbubook ako sa iyo ng isang suite. Pumunta ka doon, mag-order ng room service, maligo ng mainit at subukan na makatulog. Kaya mo ba yon para sa akin? Isang suite sa Marriott. Hindi ko man lang maisip kung ano ang halaga niyon, ngunit nagsasalita si Tommy na parang walang issue ang pera. Tommy, hindi mo kailangang... Oo, kailangan ko. Inalagaan mo ako noong wala akong anuman. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa iyo. Ang kanyang boses ay lumambot. Bukod, kailangan mong maging maayos ang pagpapahinga para bukas. Bukas? Bukas? Naghirap ang aking isip na iproseso ito. Bukas? Lilipad ako bukas ng umaga. Nandyan na ako bandang tanghali. Lilipad? Saan ka lilipad? San Francisco. Huwag kang mag-alala sa mga detalye, Miss Ada. Tumutok ka na lang sa pagiging ligtas ngayong gabi. Ako na ang bahala sa lahat. Ang San Francisco ay 3,000 milya ang layo. Ang ideya na itigil ni Tommy ang lahat at lumipad sa buong bansa dahil lang sa tumawag ako ay tila imposibleng mangyari. Hindi mo na kailangang pumunta sa ganitong paraan. Kailangan ko lang marinig ang isang magiliw na boses. Miss Ada. Ang kanyang boses ay banayad ngunit matatag. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin nung gabi bago ako umalis para sa kolehiyo? Inisip ko ang gabing iyon sa aking balkonahe sa harap, ang thermos ng kape, ang paglubog ng araw. Naaalala ko, nag-usap tayo tungkol sa maraming bagay. Sinabi mo sa akin na ang pamilya ay nag-aalaga sa pamilya kahit anong mangyari. Sinabi mo na kapag may minamahal ka na nasasaktan, hindi ka nag-aatubili. Hindi ka gumagawa ng mga dahilan. Basta lalabas ka lang. Bumalik sa akin ang mga salita noon. Sinusubukan ko siyang ihanda para sa mundo, sa labas ng aming maliit na bayan. Sinusubukang turuan siya tungkol sa katapatan at pag-ibig sa isang paraan na hindi kailanman nagawa ng kanyang sariling mga magulang. Naaalala ko, bulong ko. Magaling, lalabas ako. At Miss Ada, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay tungkol sa kung ano ang ginagawa ko sa aking buhay mula nang umalis ako sa Millbrook. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. May isang bagay sa kanyang boses, isang bigat na nagmumungkahi na ang pag-uusap na ito ay malapit ng kumuha ng ibang direksyon. Ano yon, mahal? Ang kumpanya na sinimulan ko pagkatapos ng MIT. Medyo naging maayos naman ito. Sa totoo lang, mas maayos pa sa maayos, Miss Ada. Hindi lang ako komportable. Mayaman ako. Napakayaman. Ang salita ay naghang sa hangin sa pagitan namin. Mayaman. Ang batang lalaki na dating nagsusuot ng mga segunda manong kamiseta ng aking yumaong asawa dahil ang kanyang sariling mga damit ay may mga butas ay mayaman. Gaano kayaman? Tanong ko, kahit na hindi ako sigurado kung gusto kong malaman ang sagot. Inilagay ng Forbes ang aking net worth sa 140 bilyon noong nakaraang taon. Ang telepono ay halos dumulas mula sa aking mga kamay. Bilyon, hindi milyon. Bilyon. Si Tommy Peterson, ang payat na bata na dating tumutulong sa akin na mangolekta ng mga itlog, ay isang bilyonaryo. Alam kong mahirap itong iproseso, patuloy niya. Ngunit narito ang mahalaga. Bawat tagumpay na nagkaroon ako, bawat dolyar na aking kinita, bawat tagumpay na nagdala sa akin sa puntong ito, nagsimula lahat sa iyong kusina, Miss Ada. Binigyan mo ako ng pundasyon na ginawang posible ang lahat ng iba pa. Hindi ako makapagsalita. Nagsisi ang aking isip, sinusubukang pagkasunduin ang natakot na munting batang lalaki sa aking mga alaala, kasama ang lalaki sa telepono na nag-uusap ng basta-basta tungkol sa bilyon-bilyong dolyar. Bukas, kapag nakarating ako sa Millbrook, magkakaroon kami ng pag-uusap sa iyong anak na babae at sa kanyang asawa. Malalaman nila kung sino ang kanilang tinanggihan ngayong gabi. Ngunit mas mahalaga, hindi ka na mag-aalala tungkol sa pagkakaroon ng bubong sa iyong ulo. Aalagaan kita tulad ng pag-aalaga mo sa akin, Tommy. Hindi ko kailangan ng bilyon-bilyong dolyar. Alam ko na hindi mo kailangan. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit karapat-dapat ka sa kanila. Lumakas ang kanyang boses, mas mainit, mas malambot. Miss Ada,
Sa loob ng 15 taon, sinusubukan kong malaman kung paano ka babayaran sa pagligtas mo sa aking buhay. Bukas, sa wakas ay makukuha ko na ang pagkakataon. Habang isinara ko ang telepono at sinimulan ang truck upang magmaneho patungo sa Marriott, isang pag-iisip ang patuloy na umuungol sa aking isipan. Tinanggihan ni Nena ang kanlungan sa isang babaeng nagpalaki ng isang bilyonaryo. Isang bilyonaryo na tinatawag pa rin siyang kanyang tunay na ina. Walang ideya ang aking anak na babae kung ano ang darating sa kanya. Ngunit malalaman niya na ang ilang mga pagkakamali ay hindi maaaring mawala. At ang ilang mga tulay, kapag nasunog, ay ibinabagsak ang lahat ng iba pa kasama nila. Ang batang lalaki na pinili kong mahalin ay pauwi na, at nagdadala siya ng sapat na kapangyarihan upang baguhin ang lahat ng aming mga buhay magpakailanman. Nagising ako sa pinakamagandang kuwarto ng hotel na nakita ko. Mga Egyptian cotton sheet, marble bathroom, isang tanawin ng mga bundok na nagtanggal ng aking hininga. Sa isang sandali, nakalimutan ko kung nasaan ako at kung bakit ako naroon. Pagkatapos ay bumalik ang lahat. Ang apoy, ang pagtanggi ni Nena, ang tawag sa telepono ni Tommy, Kahit na sa liwanag ng umaga, tila imposibleng mangyari. Ang natakot na munting batang lalaki mula sa tabi ay nagkakahalaga na ngayon ng bilyon-bilyon. At lumilipad siya sa buong bansa upang tulungan ako. Tiningnan ko ang aking telepono. 9:47 ng umaga. Sinabi niyang darating siya dito bago magtanghali. Halos hindi ko pa natatapos ang aking komplementaryong almusal nang tumunog ang aking telepono. Miss Ada, lumanding na ako sa regional airport. Nandiyan na ako sa loob ng 20 minuto. Lumanding? Hindi. Ang aking eroplano ay lumanding o dumating ang flight. Basta, lumanding ako na parang kanya ang sasakyang panghimpapawid na nagsimula kong matanto na malamang na sa kanya nga. Sasalubungin ba kita sa lobby? Sa totoo lang, iniisip kong bisitahin muna natin ang iyong anak na babae at ang kanyang asawa. Nagkuyom ang aking tiyan. Tommy, ayoko ng gulo. Walang magiging gulo. Sa tingin ko oras na para maintindihan nila kung sino ang kanilang tinanggihan kagabi. Hindi mo kailangang magsalita kung ayaw mo. Hahayaan ko lang silang magsalita. 23 minuto ang lumipas, narinig ko ang isang tunog na nagpatingin sa lahat sa lobby ng hotel. Ito ang hindi maikakailang wop-wop ng mga helicopter blades na lumalakas sa bawat segundo. Naglakad ako sa labas sa tamang oras upang makita ang isang makinis na itim na helicopter na lumalapag sa harapan ng hotel. Nagmamadaling nagkagulo ang mga staff ng hotel. Marahil sinusubukang alamin kung legal ba ito, habang ang mga bisita ay dumikit sa mga bintana upang makakuha ng mas mahusay na pagtingin. Bumukas ang pinto ng helicopter at lumabas si Tommy Peterson. Bahagya ko siyang nakilala. Ang payat na batang lalaki na may mga segunda-manong damit ay napalitan ng isang lalaki na may perpektong nakasuot na suit, gumagalaw ng may tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan upang hubugin muli ang mundo sa paligid mo. Ngunit nang makita niya ako, ang kanyang buong mukha ay nagbago sa mainit na ngiti na natatandaan ko mula 15 na taon na ang nakalilipas. Miss Ada. Naglakad siya diretso sa akin at niyakap ako sa uri ng yakap na nagparamdam sa akin na magiging maayos ang lahat. Mas matangkad siya sa naalala ko, mas malawak, ngunit ang kanyang mga braso ay parang kaligtasan pa rin. Tignan mo ang sarili mo, bulong ko, hinila ang sarili ko upang pag-aralan ang kanyang mukha. Lumaki ka na, salamat sa'yo. Seryoso na ngayon ang kanyang mga mata. Handa ka na ba dito? Tumango ako, kahit na hindi ako sigurado na handa ako sa anumang bagay pa. Ang pagsakay sa helicopter patungo sa kapitbahayan ni Nena ay tumagal ng wala pang 15 minuto. Tumawag si Tommy ng maaga upang makakuha ng pahintulot na lumapag sa parke ng munisipalidad sa tapat ng kanyang bahay. Bagaman pinaghihinalaan ko na ang isang tao na may ganitong mga mapagkukunan ay hindi na talaga kailangang humiling ng pahintulot para sa marami. Habang bumababa kami, nakita ko ang mga tao na lumalabas sa kanilang mga bahay na itinuturo ang helicopter. Ito ang eksklusibong Woodlawn Estates ng Millbrook,
kung saan ang pinakamalaking kaguluhan ay karaniwang mayroong bagong BMW. Ang isang pribadong helicopter na lumalapag sa kanilang kapitbahayan ay tiyak na hindi normal. Nakita ko ang bahay ni Nena pagkatapos ay si Nena mismo nakatayo sa kanyang harapan kasama si Ramil sa tabi niya. Nakatitig sila sa helicopter na may parehong naguguluhang ekspresyon tulad ng kanilang mga kapitbahay. Tinulungan ako ni Tommy na bumaba mula sa sasakyang panghimpapawid. Ang kanyang mga kamay ay matatag at nakasisiguro sa aking braso. "Tandaan," sabi niya ng mahina habang naglalakad kami sa parke patungo sa kalye, "wala kang utang na paliwanag sa kanila. Wala kang utang sa kanila." Sa oras na nakarating kami sa driveway ni Nena, isang maliit na karamihan ng mga kapitbahay ang nagtipon sa inaakala nilang isang magalang na distansya. Sinusubukan ni Ramil na magmukhang matigas at may awtoridad, ngunit nakita ko ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Naguguluhan lang ang hitsura ni Nena. "Nay!" tawag niya nang papalapit kami. "Anong nangyayari? Kaninong helicopter iyan?" Humakbang ng bahagya si Tommy sa harap ko, isang kilos na nagtatanggol na nagpapaalala sa akin ng binatilyong lalaki na dating naglalakad sa akin sa aking sasakyan pagkatapos ng mga huling shift sa diner. "Mrs. Morrison," sabi niya, ang kanyang boses ay nagdadala ng awtoridad ng isang taong ginamit sa mga boardroom at desisyon na $1,000,000,000. "Sa palagay ko nakilala mo ang aking ina kagabi." Nabitawan ni Nena ang kanyang bibig. "Ang iyong ina? Hindi ko maintindihan." "Ada Morrison, ang babaeng itinaboy mo mula sa iyong pinto, ang babaeng tinawag ng iyong asawa na walang tahanan." Ang boses ni Tommy ay perpektong kontrolado, ngunit maririnig ko ang bakal sa ilalim. Humakbang si Ramil, malinaw na sinusubukang muling igiit ang ilang awtoridad. "Sandali, teka lang. Hindi ko alam kung sino ka o kung bakit sa tingin mo maaari kang..." "Thomas Peterson," putol ni Tommy, na nag-aabot ng kanyang kamay sa isang kilos na mukhang magalang. Ngunit sa paanuman ay pinahakbang si Ramil paatras. "Baka mas kilala mo ako bilang Tommy Peterson. Dati akong nakatira sa tabi ni Ada noong bata pa ako." Napanood ko ang pagkaubos ng kulay sa mukha ni Ramil nang dumating ang pagkilala. Kahit sa aming maliit na bayan, ang kwento ng tagumpay ni Tommy ay naging maalamat. Ang mahirap na bata na nakarating sa MIT, na nagtayo ng isang tech empire, na itinampok sa cover ng Time Magazine 6 na buwan na ang nakakaraan. "Ikaw si Tommy Peterson?" Bulong ni Nena, ang kanyang mga mata ay lumilipat sa pagitan ni Tommy at ako. "Ang bilyonaryo? Mas gusto kong isipin ang sarili ko bilang anak ni Ada Morrison," sabi ni Tommy ng simple. Ang anak na titiyak na hindi na siya kailangang humingi ng tulong kanino man. Mas lumapit na ngayon ang mga kapitbahay na naaakit ng halatang pagigting at ang lalong hindi makatotohanang katangian ng pag-uusap na nagaganap sa sikat ng araw sa pinakaprestihiyosong kalye ng Millbrook. Si Ramil, para sa kanyang kapurihan, ay sumubok na mag-rally. "Tingnan mo, G. Peterson, pinahahalagahan ko ang iyong pag-aalala, ngunit ito ay usapin ng pamilya." "Tama ka," sang-ayon ni Tommy. "Ito ay usapin ng pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit ako nandito." Humarap siya upang tumingin ng direkta kay Nena. "Pinalaki ako ng iyong ina mula noong ako ay 8 taong gulang. Pinakain niya ako kapag hindi kaya ng sarili kong mga magulang. Tinulungan ako sa takdang aralin kapag lasing na silang mag-alaga. At tiniyak na mayroon akong malinis na damit para sa paaralan." Nagtrabaho siya ng 3 trabaho para manatiling may pagkain sa kanyang mesa at palagi siyang gumagawa ng silid para sa isa pa. Lumalala ang mukha ni Nena sa bawat minuto. "Hindi mo sinabi sa akin na magkausap pa rin kayong dalawa." "Hindi," sabi ni Tommy. "Kagabi ang unang pagkakataon na nagkausap kami sa loob ng 50 na taon. Tinawagan niya ako dahil wala na siyang mapupuntahan. Dahil ang anak na kanyang pinalaki, ang anak na babae na isinakripisyo niya ang lahat para sa kanyang sarili, ay isinara ang pinto sa kanyang mukha nang kailangan niya ng tulong. Mayroon kaming sariling pamilya na dapat isipin," nagsimula si Ramil. "Pamilya." Inulit ni Tommy ang salita na parang may pait. "Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol sa pamilya, G. Randolph.
Ang pamilya ay hindi nag-iiwan sa isa't isa. Ang pamilya ay hindi tumatawag sa isa't isa na walang tahanan. At ang pamilya ay siguradong hindi mas nag-aalala tungkol sa isang Persian rug kaysa sa babaeng sumuko sa kanyang sariling mga pangarap upang ang kanyang anak na babae ay magkaroon ng lahat. Ang maliit na karamihan ng mga kapitbahay ay malapit na ngayon upang marinig ang bawat salita. Nakita ko ang mga telepono na hinuhugot marahil upang i-record ang paghaharap na ito na magiging ginto ng tsismis sa loob ng buwan. "Tommy, please," sabi ko ng mahina na inilalagay ang isang kamay sa kanyang braso. "Sapat na ito." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay agad na lumambot. "Hindi, Miss Ada. Hindi pa sapat, ngunit ito ay isang panimula." Humarap siya pabalik kay Nena at Ramil. "Gusto kong maintindihan ninyong dalawa ang isang bagay. Si Ada Morrison ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Palagi siyang naging at palagi siyang magiging. Mula sa araw na ito, anumang kailangan niya, anumang gusto niya, nakukuha niya. Walang mga tanong." Kinuha niya ang kanyang jacket at naglabas ng sobre. "Ito ang titulo sa isang bahay mga isang oras mula rito. 7 silid tulugan, 10 ektarya, full-time na kawani. Kung gusto niya, sa kanya na ngayon, libre at malinaw." Nanlaki ang mga mata ni Nena habang nakatitig siya sa sobre. 7 silid tulugan. Nag-set up din ako ng trust fund sa kanyang pangalan kaninang umaga. 1.4 bilyon. Hindi na siya mag-aalala sa pera pa muli. Ang boses ni Tommy ay katotohanan na parang pinmodel uusapan niya ang panahon sa halip na isang halaga ng pera na babago sa buhay ng isang tao magpakailanman. 1.4 bilyon. Naramdaman ko ang pagkahilo. Ang bahay bukid na nasunog ay nagkakahalaga ng 10 milyon marahil at kasama na ang lupa. Mukhang may sakit si Ramil. "Iyan pa lang ang simula," patuloy ni Tommy. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Nena. "Hindi lang makakakuha ng bahay at pera si Miss Ada. Nakukuha niya ang lahat ng mayroon ako, ang bawat mapagkukunan, ang bawat koneksyon, ang bawat pintuan na maibubuksan ng aking tagumpay. Nakakakuha siya ng isang pamilya na talagang pinahahalagahan kung ano ang nagawa niya." "Mayroon na siyang pamilya," mahinang sabi ni Nena. Umiling si Tommy. "Hindi, mayroon siyang isang anak na babae. Isang anak na babae na nagturo sa kanya kagabi na minsan ang pamilya na iyong pinili ay mas tapat kaysa sa pamilya na ipinanganak sa iyo." Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi, kahit na ang mga kapitbahay ay huminto sa pagbubulong. Na nadama na nasaksihan nila ang isang bagay na magbibigay kahulugan sa mga relasyon sa mga darating na taon. Sa wakas, bumalik si Tommy sa akin. "Miss Ada, mayroong isang kotse na naghihintay upang dalhin ka sa iyong bagong tahanan. Ang mga tauhan ay naghihintay sa iyo at naayos ko ang isang tao na dadalhin ka sa pamimili para sa anumang kailangan mo. Gusto mo bang pumunta at tingnan ito?" Tumango ako. Hindi pinagkakatiwalaan ang aking boses na gumana ng maayos. Habang bumabaling kami upang lumakad pabalik sa helicopter, pinigil kami ng boses ni Nena. "Nay, teka lang. Pwede ba tayong mag-usap?" Lumabang ako ng dahan-dahan. Ang aking anak na babae ay tila mas maliit sa paanuman, nabawasan ng bigat ng kanyang natutunan. "Ano ang gusto mong pag-usapan, mahal? Gumawa ako ng pagkakamali kagabi. Dapat sana." Nagkamali kami ni Ramil. Nadulas siya sa mga salita, malinaw na naghihirap na maghanap ng paraan upang mabura ang hindi maaring mabura. Humakbang muli si Tommy, ang kanyang boses ay banayad ngunit pinal. "Mrs. Morrison, ang mga pagkakamali ay kapag nakalimutan mong ibalik ang isang tawag sa telepono o mahuli sa hapunan. Ang ginawa mo kagabi ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang pagpipilian. At ang mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan." Habang umalis ang helicopter, tumingin ako kay Nena na nakatayo sa kanyang perpektong bakuran sa harap ng kanyang perpektong bahay. At nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi kasiyahan, ngunit awa. Wala siyang ideya kung ano ang kanyang nawala hanggang sa huli na ang lahat upang makuha ito pabalik.
Ang ilang mga aralin ay matututunan lamang sa pamamagitan ng mahihirap na paraan. At ang edukasyon ng aking anak na babae ay nagsisimula pa lamang. Ang bahay na binili sa akin ni Tommy ay walang katulad ng naisip kong titirhan. Nakaupo sa 10 hektarya ng mga burol, ito ay isang colonial-style mansion na may puting haligi at mga nakapalibot na beranda na mukhang isang bagay mula sa isang magasin. Ang mga tauhan, isang kasambahay na nagngangalang Maria, isang hardinero na nagngangalang Frank, at isang kusinero na nagngangalang Elena, ay tinrato ako tulad ng royalty mula sa sandaling pumasok ako sa pintuan. "Ito na ang iyong tahanan ngayon, Mrs. Morrison," sabi ni Maria ng mainit habang ipinapakita niya ako sa silid pagkatapos ng silid ng mga eleganteng kasangkapan at malinis na dekorasyon. Nilinaw ni Mr. Peterson na anumang kailangan mo, anumang gusto mo, baguhin mo lang, kailangan mo lang humiling. Ang unang linggo na iyon ay lumipas sa isang kalabuan ng karangyaan na hindi ko pa naranasan. Mga sariwang bulaklak na ipinadadala araw-araw. Mga pagkain na inihanda ng eksakto sa aking mga kagustuhan. Isang wardrobe consultant na tumulong sa akin na mamili ng mga damit na talagang magkasya ng maayos sa unang pagkakataon sa mga dekada. Para akong si Cinderella, maliban na ang aking diwata ay isang bilyonaryo na tinatawag pa rin akong kanyang tunay na ina. Bumisita si Tommy tuwing ilang araw, palaging nagdadala ng isang bagay na maalalahanin, mga libro na sa palagay niya ay magugustuhan ko, mga larawan na natagpuan niya sa aming lumang kapitbahayan balita tungkol sa magkakakilala mula sa Millbrook. Ngunit higit sa lahat, nais lamang niyang umupo sa akin sa harap ng beranda, umiinom ng kape, at nag-uusap tulad ng dati noong siya ay isang teenager. "Masaya ka ba rito?" tanong niya sa isa sa mga pagbisita na iyon. Pinag-aaralan ng mabuti ang aking mukha. Tumingin ako sa mga pinag-aralang hardin, ang maliit na lawa na may fountain, ang buhay ng ginhawa at kaginhawaan na pumalit sa aking nasunog na bahay bukid. "Maganda ito, Tommy. Mas maganda kaysa sa anumang pinangarap ko." Hindi iyon ang tanong ko. Ngumiti ako sa kanyang pagpupursige. Kahit noong bata pa, mayroon na siyang paraan ng pagtingin sa mga magalang na sagot sa katotohanan sa ilalim. "Nag-aayos ako. Napakarami ang dapat masanay. Maaari tayong kumuha sa iyo ng ibang bahay kung gusto mo. Mas maliit, marahil mas malapit sa bayan." "Hindi, mahal. Perpekto ito. Hindi lang ako sanay na may mga taong nag-aalaga sa akin sa halip na ang kabaliktaran." Naabot niya at pinisil ang aking kamay. "Gumugol ka ng 40 taon na pag-aalaga sa lahat. Ikaw naman ngayon." Sa gabing iyon, habang nag-aayos ako sa isang libro sa tinatawag ng mga tauhan na library, isang aktwal na library na may mga bookshelf na tumataas mula sa sahig hanggang sa kisame at isang rolling ladder, kumatok si Maria sa pinto. "Mrs. Morrison, narito ang iyong anak na babae. Sinasabi niyang kailangan niyang makipag-usap sa iyo ng kagyat." Kumuyom ang aking tiyan. Inaasahan ko ito, ngunit hindi iyon naging mas madali. "Ipasok mo siya, please." Lumitaw si Nena sa pintuan makalipas ang ilang sandali. Ang kanyang mga mata ay malaki habang tiningnan niya ang eleganteng silid. Malinaw na nagbihis siya ng maingat para sa pagbisitang ito. Ang kanyang pinakamagandang damit, ang kanyang pinakamahal na alahas, ang kanyang buhok na inistilo sa paraan na sa palagay niya ay nagpapaganda sa kanya. "Nay," tumayo siya roon nang hindi sigurado, na parang hindi siya sigurado kung pinapayagan siyang pumasok ng buo. "Pumasok ka, mahal. Umupo ka." Umupo siya sa gilid ng isang leather chair. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakabit sa kanyang kandungan. Sa loob ng ilang sandali, walang isa sa amin ang nagsalita. Sa wakas, nilinaw niya ang kanyang lalamunan. "Hindi ka pani-paniwala ang lugar na ito. Ganon nga. Wala akong ideya na ganon pala kagaling si Tommy Peterson. I mean, alam kong matagumpay siya, pero ganitong antas ng kayamanan." Ipinakita niya ang paligid ng silid. Naging maayos ang kanyang paggagawa. Isa pang katahimikan.
Nakita ko ang kanyang pakikibaka kung paano lalapitan ng anumang dumating upang sabihin. Sa wakas, ang mga salita ay sumabog sa kanya. Nay, gumawa ako ng isang kakilakilabot na pagkakamali noong isang gabi. Kami ni Ramil ay gumawa din. Nagulat kami, hindi handa, at masama ang aming reaksyon. Ngunit kailangan mong maunawaan, hindi namin sinadyang saktan ka. Pinag-aralan ko ang kanyang mukha, naghahanap ng tunay na pagsisisi at nakakita ng halos takot lamang. Ano ang ibig mong gawin noon? Iniisip lang namin, masyado kang independyente, masyadong may kakayahan. Naisip namin na aayusin mo ang isang bagay sa iyong sarili. Hindi namin napagtanto kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Sinabi ko sa iyo na nawala ang lahat sa sunog, Nena. Gaano pa kailangang maging seryoso iyon? Namula ang kanyang pisngi. Tama ka. Pero Nay, maayos natin ito. Kami ni Ramil ay nag-uusap at gusto naming gawing tama ang mga bagay sa pagitan natin. Gusto naming umuwi ka. Umuwi sa aming bahay. Inihanda namin ang guest room para sa iyo. Laging handa. Mga bagong sheet, sariwang bulaklak, lahat ng kailangan mo. Pwede kang lumipat ngayong weekend kung gusto mo. Naramdaman ko ang isang malungkot na ngiti na humihila sa aking mga labi at ang bahay ni Tommy, ang pera ni Tommy, ang kanyang trust fund. Ano ang mangyayari sa lahat ng iyon? Nadulas ang maskara ni Nena sa isang sandali lamang na nagpapakita ng isang bagay na desperado at pagkalkula sa ilalim. Bueno, hindi mo naman talaga kailangan ang lahat ng ito, di ba? Ang bahay na ito ay napakalaki, napaka-impersonal. Hindi mo ba mas gugustuhing makasama ang pamilya? Ayan na. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita, naiintindihan ko. Tumayo ako ng dahan-dahan. At ano sa tingin ni Ramil tungkol sa pagkakaroon ng kanyang walang tirahan na biyenan na permanenteng lumipat? Nalulungkot siya sa kanyang sinabi. Gusto niyang humingi ng paumanhin ng personal. Napakabait niya. Tumayo rin si Nena, papalapit sa akin. Nay, please. Alam naming nasaktan ka namin, pero pamilya tayo. Kami ang iyong tunay na pamilya. Itong Tommy Peterson, oo, tinulungan mo siya noong bata pa siya, pero matagal na iyon. Nagsisisi lang siya dahil hindi siya nakikipag-ugnayan. Kapag nawala na ang guilt na iyon, saan ka mapupunta? Ang mga salita ay tumama sa kanilang target, na nagpukaw ng mga takot na sinusubukan kong pigilan. Paano kung tama siya? Paano kung ang kabaitan ni Tommy ay pansamantalang paninisi lamang? At kapag kumupas na ito, mag-isa na naman ako. Ngunit pagkatapos ay naaalala ko ang kanyang mukha noong bumaba siya sa helicopter na iyon. Ang matinding proteksyon sa kanyang boses nang hinarap niya si Ramil, ang paraan na tinatawag niya pa rin akong kanyang ina. Nag-aalala ka na iiwan niya ako katulad ng ginawa mo? Namilantik si Nena. Hindi iyon makatarungan, hindi ka namin iniwan. Sinara mo ang pinto sa aking mukha, Nena. Tinawag ako ng iyong asawa na walang tirahan at sinabing sisirain ko ang kanyang Persian rug. Paano hindi iyon pag-iwan? Pinoprotektahan namin ang aming tahanan, ang aming pamumuhay mula sa iyong sariling ina. Ang mga salita ay naghang sa himpapawid sa pagitan namin. Sa wakas, ganap na naglupi ang pagpipigil ni Nena. Sige. Oo, pinoprotektahan namin ang aming sarili mula sa iyo, mula sa iyong mga problema, ang iyong pangangailangan, ang iyong patuloy na mga paalala ng lahat ng pinagtatrabahuhan namin upang tumaas. Ang pangit na katotohanan ay lumabas sa kanya na parang lason. Sa palagay mo ba madali ang pagiging anak mo? Sa palagay mo ba natuwa ako sa paglaki na mahirap? Pinapanood kang nagtatrabaho sa sarili mo sa kamatayan, pinahiya ng aming segunda manong lahat habang ang aking mga kaibigan ay may magagandang bagay. Ginawa ko ang aking makakaya, Nena. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya ko. Alam ko na ginawa mo. Tumutulo na ang luha sa kanyang mukha ngayon. At nagpapasalamat ako. Talagang nagpapasalamat ako. Ngunit ginugol ko ang aking buong pagkabata na nangangako sa aking sarili na hindi na ako muling mabubuhay ng ganoon. Hindi na ako muling magiging mahirap,
Hindi na muling titingnan, hindi na muling mag-aalala sa pera. Binigyan ako ni Ramil ng seguridad na iyon at binantaan ko ito. Oo, hindi ko alam. Lumubog siya pabalik sa upuan. Ang kanyang perpektong harapan ay ganap na nawasak. Alam ko lang na noong nakita kita na nakatayo doon, kasama ang iyong mga damit na puno ng uling at ang iyong desperadong mga mata, mukha kang lahat ng tinakbuhan ko. At nagpanik ako. Ang katapatan ay brutal, ngunit hindi bababa sa ito ay tapat. Sa unang pagkakataon, mula nang dumating siya, naramdaman ko na nakikipag-usap ako sa aking tunay na anak na babae sa halip na isang maingat na ginawang pagtatanghal. At ngayon, tanong ko ng mahinahon, ngayon napagtanto ko na maaaring itinapon ko ang pinakamahalagang relasyon sa aking buhay alang-alang sa isang Persian rug at mga hitsura sa lipunan. Maliit ang kanyang boses. Natalo. Gusto kong ayusin ito, Nay. Kailangan kong ayusin ito. Umupo ako pabalik sa harap niya. Ang kailangan mo at ang gusto mo ay maaaring dalawang magkaibang bagay, mahal. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mong ayusin ito dahil nakita mo kung ano ang ibig sabihin ko kay Tommy at napagtanto mo na maaaring may mga benepisyo sa pagkakaroon mo sa aking buhay. Ngunit gusto mo ba talaga ako, Nena? Gusto mo ba ang iyong ina sa lahat ng aking mga pagkukulang at limitasyon at nakakahiya na kasaysayan? O gusto mo bang ma-access ang maibibigay ng aking relasyon kay Tommy? Binuksan niya ang kanyang bibig upang tumutol, pagkatapos ay isinara ito. Ang katahimikan ay nagpatuloy sa pagitan namin, napuno ng bigat ng isang buhay na komplikadong emosyon. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Sa wakas ay inamin niya. Hindi bababa sa tapat iyon. Ang alam ko, patuloy niya, ay mahal kita. Palagi kitang minahal, kahit na nahihiya ako sa aming mga kalagayan. At alam ko na ang pagkawala sa iyo ay sisira sa akin. Inabot ko at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo pa ako nawawala, mahal. Ngunit ang relasyon na mayroon tayo noon, ang isa kung saan ako nagbigay at ipinagpalagay mo na normal, na wala na ang relasyon na iyon. Nasunog kasama ang aking bahay bukid. Kung gayon, ano na lang ang natira? Hindi ko pa alam. Baka wala. Baka mas maganda kaysa sa mayroon tayo noon. Pero nasa iyo na iyon kung paano magpapasya. Pinisil niya ang aking kamay. Paano ako magpapasya? Magsisimula ka sa pag-uwi kay Ramil at pag-iisip kung anong uri ng anak na babae ang gusto mong maging sa hinaharap. Hindi kung anong uri ng anak na babae sa tingin mo ang gusto ko o kung anong uri ang makakakuha sa iyo ng pinakamaraming benepisyo, ngunit anong uri ang pakiramdam mo ay tama sa iyo at ikaw. Anong gagawin mo habang inaalam ko iyon? Tumingin ako sa paligid ng magandang library. Nag-isip tungkol sa paparating na pagbisita ni Tommy, tungkol sa mapayapang buhay na itinayo ko sa lugar na ito kung saan ako pinahahalagahan dahil sa pagiging sarili ko. Mabubuhay ako ng aking buhay, Nena. Sa unang pagkakataon sa mga dekada, mabubuhay ako para sa akin lamang. Pagkaalis niya, matagal akong umupo ng mag-isa sa library, pinoproseso ang lahat ng kanyang sinabi. Ang katotohanan ay masakit, ngunit ito rin ay pagpapalaya. Sa hindi bababa sa alam ko ngayon kung saan ako nakatayo sa aking anak na babae. Sa hindi bababa sa ngayon ay maaari kong ihinto ang pag-asa para sa isang bagay na hindi talaga umiiral. Tumunog ang aking telepono na may isang text message. Galing kay Tommy iyon. Sana masaya ang iyong gabi. Nabanggit ni Elena na gagawa siya ng paborito mong pot roast bukas. Hindi na makapaghintay na sumali sa iyo para sa hapunan. Ngumiti ako. Nararamdaman ang buhol sa aking dibdib na lumuwag ng bahagya. Ang ilang mga pamilya ay ipinanganak, ang ilan ay binuo, at ang ilan ay kinikita sa pamamagitan ng mga taon ng katapatan, pag-ibig at sakripisyo na kinikilala at ibinabalik sa halip na isaalang-alang. Kailangang magpasya ni Nena kung anong uri ng anak na babae ang gusto niyang maging, ngunit alam ko na kung anong uri ng anak na lalaki si Tommy. Ang uri na lumipad ng 3,000 milya upang iligtas ang babae na unang nagligtas sa kanya. 6 na buwan ang nakalipas
Nakaupo ako sa aking beranda, sa harap na pinapanood ang pagsikat ng araw na pinintura ang mga bundok ng rosas at ginto nang tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ni Nena. Ang kanyang ikalimang pagtatangka na maabot ako sa linggong ito. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Hindi naman sa nagagalit na ako sa kanya. Nangangailangan ng sobrang lakas ang galit at nakahanap ako ng mas mahusay na mga gamit para sa akin. Natututo akong magpinta ng mga watercolor kasama ang isang instruktor na nakita ni Tommy para sa akin. Nagboboluntaryo ako sa Regional Animal Shelter, isang bagay na palagi kong gustong gawin, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng oras para sa. Kumukuha ako ng klase sa literatura sa community college, nagbabasa ng mga libro na lagi kong tinatangkang gawin sa loob ng 40 taon ng pagtatrabaho ng 3 trabaho at pagpapalaki ng mga walang utang na loob ng mga anak. Pinakamahalaga, natututuhan ko kung ano ang pakiramdam ng maging prioridad ng isang tao sa halip na ang obligasyon ng isang tao. Bumisita si Tommy linggo-linggo, minsan 2 beses sa isang linggo kapag pinapayagan ng kanyang schedule. Dinala niya ang kanyang laptop at nagtatrabaho mula sa aking mesa sa kusina habang ako ay nagluluto, tulad noong siya ay isang teenager. Minsan nagdadala siya ng mga kasamahan upang ipakilala sa akin. Napakatalino, nagawa ng mga tao na tinrato ako ng paggalang na nararapat sa isang taong humubog sa karakter ng kanilang boss. Ito si Ada, sasabihin niya sa kanila. Tinuro niya sa akin ang lahat ng mahalaga tungkol sa integridad at katapatan. Ang lahat ng mabuti tungkol sa kung sino ako ay nagsimula sa kanyang mesa sa kusina. Noong nakaraang buwan, nagulat niya ako sa pagpapadala ng mesa sa kusina mula sa mga guho ng lumang bahay bukid. Sa paanuman, natagpuan ito ng kanyang mga tao na buo sa mga labi, bahagya ng nasira. Ngayon ay nakaupo ito sa aking bagong kusina. May mga peklat at pamilyar, isang tulay sa pagitan ng aking lumang buhay at ng aking bago. Ang abiso sa voicemail ay tumunog laban sa aking mas mahusay na paghuhusga. Pinatugtog ko ang mensahe ni Nena. "Nay, ako ito ulit. Alam kong siguro sawa ka nang marinig ako, pero kailangan ko talagang makausap ka. Naging komplikado na ang mga bagay-bagay at..." Huminto ang kanyang boses. "Kailangan ko ang iyong payo. Mangyaring tawagan mo ako pabalik." Tinanggal ko ang mensahe nang walang pangalawang pag-iisip. Ang ilang mga aralin ay matututunan lamang sa pamamagitan ng mga kahihinatnan at nag-aaral pa rin si Nena. Sa pamamagitan ng magkakakilalang kakilala, narinig ko ang tungkol sa mga kahihinatnan na iyon. Hindi na nakakuha ng promosyon si Ramil sa kanyang kumpanya pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa kung paano niya ako ginamot. Tila ang kanyang boss ay isang babae na hindi nagpahalaga sa mga lalaki na tinatawag na walang tahanan ang kanilang mga biyenan. Ang kanilang katayuan sa lipunan sa Millbrook ay bumagsak nang lumabas ang kwento. At sa isang maliit na bayan, ang mga ganitong kwento ay palaging lumalabas. Mas makabuluhan, nagsimulang mawala ng mga kliyente ang negosyo ni Ramil. Ilan sa kanyang pinakamayamang customer ang nabanggit na hindi sila komportable sa pagtatrabaho sa isang taong nagpakita ng gayong kawalang galang sa pamilya. Sa kanilang bilog, ang reputasyon ay lahat at ang reputasyon ni Ramil ay naging nakalalason na ngayon. Tumataas ang pinansyal na presyon. Narinig ko na kailangan nilang ibenta ang BMW ni Ramil at isinasaalang-alang ang pagbabawas ng kanilang bahay. Ang Persian rug na mas mahalaga kaysa sa kapakanan ng kanyang biyenan ay naibenta sa eBay 3 buwan na ang nakalilipas. Ngunit ang tunay na parusa ni Nena ay hindi pinansyal. Ito ay ang panonood sa ibang mga tao na natanggap ang itinapon niya. Nagsimula si Tommy ng isang pundasyon na nakatuon sa pagsuporta sa mga solong ina sa mga rural na komunidad, mga kababaihan na nagpapaalala sa kanya sa akin noong mahirap na mga taon pagkatapos mamatay si Frank. Inimbitahan niya akong maglingkod sa lupon at natuklasan ko na mayroon akong talento para sa pagkilala kung aling mga programa ang gagawa ng pinakamalaking pagkakaiba sa buhay ng mga kababaihan. Noong nakaraang linggo, ang pundasyon ay nag-host ng isang gala sa San Francisco.
Dinala ako ni Tommy para dito. Inilagay ako sa isang penthouse suite. Binilhan ako ng isang gown na nagkakahalaga ng higit sa ginawa ko sa loob ng 3 buwan. Naglakad ako sa ballroom na yon sa kanyang braso. Ipinakilala bilang aking ina, Adam Morrison, sa mga tech billionaire, politiko, at mga kilalang tao na talagang nakarinig sa akin sa pamamagitan ng mga kwento ni Tommy. Ang kaganapan ay nagtaas ng 700 milyon para sa mga solong ina. 700 milyon na magbibigay ng pangangalaga sa bata, tulong sa edukasyon, at mga pondo ng emerhensya para sa mga kababaihan na nahihirapan tulad ng paghihirap ko. Habang nakatayo ako sa entablado na nagpapasalamat sa mga donor, naisip ko ang natakot na batang ina na ako 30 taon na ang nakalipas na nagtatrabaho sa aking sarili sa pagkaubos para lamang mapanatili ang bubong sa aming ulo. Ang babaeng iyon ay hindi kailanman naisip na balang araw ay nakatayo siya sa isang ballroom na puno ng pinakamakapangyarihang tao sa mundo na nagtataguyod para sa iba pang mga kababaihan tulad niya. Ang lokal na pahayagan ay nagpatakbo ng isang larawan ni Tommy at ako sa gala. Doon, nakangiti kaming dalawa, ang kanyang braso sa aking mga balikat at suot ko ang isang silver necklace na ibinigay niya sa akin. Isang simpleng pendant na may nakasulat, World's Greatest Mom. Alam kong nakita ni Nena ang larawan dahil 3 araw ang nakalipas, nagmaneho siya sa aking bahay nang hindi inimbitahan. Nay, kailangan nating mag-usap, sabi niya, nakatayo sa aking beranda sa harap sa isang murang damit na hindi ko nakilala. Wala na ang mga designer na damit at perpektong buhok. Mukha siyang pagod, mas matanda, desperado. Wala talaga, sagot ko ng mahinahon. Nawala ko na ang lahat. Nag-file ng diborsyo si Ramil noong nakaraang buwan. Sinisisi niya ako sa pagsira sa kanyang karera. Sinabi na ang pagpapakasal sa akin ang pinakamasamang desisyon na nagawa niya. Nagsimulang tumulo ang luha. Nakatira ako sa isang studio apartment sa itaas ng laundromat. Nagtatrabaho ako sa diner kung saan ka nagtatrabaho noon. Parehong diner, nay. Murphy's. Nakaramdam ako ng bahagyang isang bagay. Hindi gaanong pakikiramay, ngunit pagkilala. Alam ko kung paano magtrabaho sa Murphy's, umuwi na pagod at amoy grasa. Ngunit ginawa ko ito dahil sa pag-ibig upang suportahan ang aking anak. Ginagawa ito ni Nena dahil ang kanyang mga pinili ay sa wakas ay sumunod sa kanya. Nagsisisi ako na nahihirapan ka, sabi ko. At sinasadya ko ito. Ngunit ang iyong mga problema ay hindi na sa akin. Ngunit anak mo ako. Ikaw ay isang 40 taong gulang na babae na ginawa ang kanyang mga pagpipilian ng malinaw at sadyang. Pinili mo si Ramil kaysa sa akin. Pera kaysa sa pamilya. Mga hitsura kaysa sa pag-ibig. Ngayon kailangan mong mabuhay kasama ang mga pagpipiliang iyon. Nagkakamali ang mga tao. Nay, hindi ba ako karapat-dapat sa kapatawaran? Doon ko siya tiningnan. Talagang tiningnan siya at nakita hindi ang natakot na bata na nagkukunwari siya, ngunit ang pagkalkula na babae na kanyang naging. Ang kapatawaran ay hindi katulad ng pagliligtas. Pinatawad na kita mga buwan na ang nakalipas, sinabi ko sa kanya. Ngunit ang pagpapatawad sa iyo ay hindi nangangahulugan na ililigtas kita sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Umalis siya pagkatapos noon, ngunit hindi pa man ako nahuli sa pagkuha ng mga larawan ng aking bahay gamit ang kanyang telepono. Marahil ay nagbabalak na ibenta ang mga ito sa ilang gossip blog o gamitin ang mga ito upang kumbinsihin ang mga tao na mayroon pa rin siyang access sa kayamanan ni Tommy sa pamamagitan ko. Ngayong umaga, darating si Tommy para sa aming lingguhang almusal. Naglalakbay siya sa loob ng 10 araw. Isinasara ang isang kasunduan na lilitaw na magdaragdag ng isa pang 28 bilyon sa kanyang net worth. Ngunit tumawag siya araw-araw. Sinisiyasat ako. Tinitiyak na masaya ako at malusog at mayroon ako ng lahat ng kailangan ko. Narinig ko ang kanyang helicopter bago ko pa nakita. Ang pamilyar na tunog na iyon na naging soundtrack ng aking bagong buhay. Habang naglalakad siya sa mga hakbang sa harapan, muli kong namangha sa pagbabago. Hindi lamang ang kanyang tagumpay, kundi pati na rin ang paraan ng pagdala niya sa kanyang sarili ngayon, may kumpiyansa,
makapangyarihan, ngunit banayad pa rin kapag tumingin siya sa akin. Magandang umaga. Maganda, sabi niya, hinalikan ang aking pisngi. Kumusta ang paborito kong ina ngayon? Perpekto, ngayon, at nandito ka na? Umupo siya sa upuan sa tabi ko, tinatanggap ang kape na inilabas ni Maria. May balita ba mula kay Nena sa linggong ito? 5 tawag. Hindi ko sinagot ang alinman sa kanila. Tumango siya nang may pag-apruba. Magaling, binigyan mo siya ng sapat na pagkakataon. Minsan nagtataka ako kung masyado akong mahigpit. Miss Ada, sabi niya, hinawakan ang aking kamay sa 2 niyang kamay. Gumugol ka ng 30 taon na pagiging masyadong malambot. Nagbigay ka at nagbigay hanggang sa wala ka nang natira. Tingnan mo kung saan ka dinala nito. Nakatayo sa kanyang pintuan, nagmamakaawa ng kanlungan pagkatapos mong mawala ang lahat. Tama siya, ngunit mahirap pa ring bitawan ng buo ang kasalanan. Anak ko pa rin siya at anak mo pa rin ako. Ang pagkakaiba ay pinili kong maging. Bawat araw na nagising ako ay nagpapasalamat na niligtas mo ako. Nagigising si Nena nang may sama ng loob na hindi ka perpekto. Lumaki ang kanyang boses. Wala kang utang sa kanya maliban sa iyong naibigay na. Nang huli ng hapon, habang nagtrabaho si Tommy sa kanyang laptop sa kusina at naghahanda ako ng hapunan, natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisip tungkol sa landas na humantong sa akin dito. Ang apoy na sumira sa aking bukid ay parang katapusan ng lahat. Ngunit ito talaga ang simula ng pag-aaral na ako ay mas mahalaga kaysa sa dati kong pinayagan ang aking sarili na maniwala. Tumunog ang aking telepono na may isang text message, hindi mula kay Nena sa pagkakataong ito, ngunit mula kay Maria Santos, isang babae na nakilala ko sa pamamagitan ng pundasyon. Siya ay isang solong ina ng 3 sa isang maliit na bayan sa Nevada, nagtatrabaho ng 2 trabaho at nahihirapang magbayad para sa mga paggamot sa cancer ng kanyang anak na babae. Mrs. Morrison, ang sabi ng text. Binayaran ng emergency fund ng pundasyon ang operasyon ni Emma ngayon. Sinasabi ng mga doktor na magiging maayos siya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa ginawa mo para sa aming pamilya. Niligtas mo ang buhay ng aking munting batang babae. Ipinakita ko ang mensahe kay Tommy na ngumiti at pinisil ang aking balikat. Ito ang mahalaga, sabi niya. Ito ang pamana na iyong itinayo. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa aking beranda na pinapanood ang isa pang kamanghamanghang paglubog ng araw, naisip ko si Nena na nagtatrabaho sa kanyang shift sa Murphy's Diner, umuuwi sa kanyang studio apartment, marahil nag-scroll sa mga larawan ng aking bagong buhay sa social media at nakaramdam ng awa sa kanyang sarili. Naisip ko si Ramil na ang pag-akyat sa lipunan at materyalismo ay nagkakahalaga sa kanya ng lahat ng inisip niyang pinahahalagahan. At naisip ko ang aking sarili, isang 4 taong gulang na babae na nawala ang kanyang bukid ngunit natagpuan ang kanyang halaga. Na tinanggihan ng kanyang anak na babae ngunit niyakap ng anak na lalaki na kanyang pinili na mahalin. Ang ilang mga kwento ay hindi nagtatapos sa pagkakasundo. Ang ilan ay nagtatapos sa pagtanggap. Pagtanggap na hindi mo kayang iligtas ang mga tao na ayaw maligtas. Na hindi mo kayang mahalin ang mga tao sa pag-ibig sa iyo pabalik. Na minsan ang pinakabait na bagay na maaari mong gawin ay hayaan ang mga tao na mabuhay kasama ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpipilian. Muli akong tumunog ang telepono, ang numero ni Nena. Sa pagkakataong ito, pinatay ko ng buo ang telepono. Bukas, lilipad kami ni Tommy sa Denver upang bisitahin ang isa pang proyekto ng pundasyon. Sa susunod na linggo, nakikipagkita ako sa isang publisher na gusto akong sumulat ng libro tungkol sa katatagan. Sa isang summer wildfire,